Ako lang ba to o kayo rin ba? Nung tumapak kayo ng 40s, gusto nyong itry yung maraming bagay na hindi nyo natatry? Parang bucket list ba? Kung kailan nagkaedad, saka mo gustong mag-live dangerously. Well, a bit lang naman. Konting-konti. Matagal ko na itong gustong gawin. Hindi lang ako makatsyempo ng leave. Diyan nga pala ako nagstay sa Mines View Park Hotel sa Outlook Drive. Kahileran niya yung isang mahal na hotel na sosyal, Grand Sierra Pines. So parehas lang kayo ng view sa halagang 3,000 pesos. Yun yung pinakamurang room. Nag-book ako dyan. Isang overnight stay lang kasi bala ko lang talaga magmotor. So huwag na natin itong patagalin. Here's an intro. When the world is not treating you well, and your day turns heaven to hell, take a ride on a victory bus, just the two of us. There's a place that I'd like you to know. It's a land made of strawberry Tahoe. Work's exhausting and so should we. Take things nice and slow. Why don't we go to Baguio City? It's nice and breezy. We can be cheesy as we fall in love in Baguio. Dami actually nagko-comment sa akin. Ang tapang ko daw mag-solo ride. Di daw ba ako takot mamatay? Actually, di ko alam kung midlife crisis ito, pero nasa YOLO stage ako ngayon. At yung cliche na life is short, ngayon ko siya damang-dama. I mean, seeing some of my friends go made me accept the fact na meron lahat tayong dead end. At pag oras mo na talaga. Kesyo hindi mo pa napapakasal ng fiancé mo, hindi mo pa nakikita maging successful ang anak mo, o hindi mo pa nakikita maitayo ang bahay mo, etc. etc. So, ang point, YOLO. Gawin ang mga hindi pa nagawa at gawin ang mga dapat na ginagawa. Mga dapat na ginagawa gaya ng knowing your priorities and how you'd want to grow old. Actually, ayoko na mag-asawa eh. Ayoko na magkarelasyon. Kinompute ko siya. Kung magsa-start ako manligaw, gusto ko ng matagal na getting to know you. Pag sure na, saka makikipagrelasyon. I don't think I'd spend money, time, and energy pa on that. So, nagdesisyon ako lahat ng lakas ko ilalagay ko sa pagbawi sa anak, quality time, at investments para sa future niya. Kasama na rin ako. So, ito na nga ang isa sa mga investments na dinesisyonan kong habulin. The minute na magtapos ang lockdown, ito ang isa sa mga reasons ng pag-akyat ko sa Baguio para i-check face to face yung hinuhulugan kong property. Nung pandemic kasi, di ba, ang dami nating realizations. And isa sa mga medyo winori ko is hindi ko pa inisip yung years na isi-spend ko pag matanda na ako. So, from there, naisip ko, saan ko ba gustong tumanda? So, nag-isip ako ng lugar. And ang isa lang naman na lugar na hindi ko mabitawan was the idea of living in Baguio. Parang sarap tumanda dun. So, yun. Nag-research ako ng mga pre-selling na kaya kong hulugan. Every now and then, binibisita ko siya face to face. Kasi ayokong humingi ng pictures, gusto nakikita ko siya harapan. It reminds me kung bakit ba ako nagpapakahirap sa trabaho. So, para siyang motivation na rin. Iba pag nakikita mo na harapan. Medyo matagal-tagal ko pa siyang huhulugan, pero at least it's there na. Ang sarap naman kasi ng mga pagkain dito. So, imagine pag matanda na ako, mamamalengke lang ako at magluluto. When you're old and gray, and today becomes yesterday, have you ever asked yourself where you will stay? There's a place of gold, that's what I've been told. It's a town that never gets old. Maybe I
retire. Somewhere in Baguio, where the people are nice. Up there in Baguio, no, I won't think twice. Oh, I never have to worry about the electricity bill. Somewhere in Baguio. Yes, I'll find my place in my unknown days and forget about the stress in Manila. So I work till dawn, till I build this home, till I get to call this a place of my own. Surely I'll retire somewhere in Baguio, where the people are nice. Up there in Baguio, no, I won't think twice. Oh, I never have to worry about the electricity bill. Somewhere in Baguio. Somewhere in Baguio. Siguro ipaparenta ko rin muna yun pagka-outdoor mo ganyan. Dagdag din sa kitaan. Sa mga 20s, 30s and above na makakapanood nito, start early. It's okay to enjoy life sa pinagpaguran mong pera, pero wag masyadong mag-upgrade ng phones palagi. Wag rin tumodo sa mga piece of fare kasi hindi lang piso yung ginagastos doon. Okay lang mag-travel pero wag tumodo. Make sure may naipupundar kasi ang bilis talaga ng panahon. Anyway, after ko puntahan yung property, rumekta na ako sa hotel at nagpahinga kasi ang lala ng pagod ng lolo nyo. Buti na lang talaga hinati ko sa dalawa yung biyahe kasi originally, balikan lang to. So natulog muna ako sa bahay ng nanay ko and then gumising ako ng 4 AM at doon na nagsimula ng biyahe pa Baguio the next day. Merong iba makikita nyo sa mga YouTube vlogs ng mga nagmamotor, mga motovlogs. Minomotor nila mula Manila hanggang Baguio dire-diretso. Haba, hindi ko kaya. Ang haba-haba ng Tarlac, walang katapusan, hindi na uubos. Parang ordaneta na ako pero Tarlac pa rin siya. So medyo nagtagal yung papunta ko kasi mabagal lang yung speed. Tapos syempre hindi pa ako familiar masyado sa lugar. Pero okay naman, na-enjoy ko naman. Tsaka kahit umalis ka ng napakaaga, syempre natural aabutan ka ng umaga sa biyahe. So may mga traffic ka maabutan. So medyo may mga hassle doon, nakakapagod. Tapos mainit na. Pero worth it naman, parang birth pains. Kasi pagtungtong mo ng Canon, iba na yung experience. Ang ganda na. So anyway, nag-prepare ako ng mga tips at to-do list sa mga balak ding first time subukang akyatin ang Baguio ng naka-scooter. At ito ang tatawagan natin ngayong to-do list. So, una-una sa to-do list, manood ng YouTube motovlogs. Ginawa ko yun the night before para ma-familiarize ka sa mga daan. And then pangalawa, bring cash for emergencies. Huwag umasa na lahat may credit card access or GCash. Pack light hanggat maaari para magaan. Tapos, pag-gas ka sa La Union, yung mga gas stations bago umakyat para safe ka at mag-stop over, uminom ng tubig. May mga importante rin yun yung makapagpahinga ka. Always defensive driving. Always do defensive driving.
pa ba? Set a personal speed limit. Sa akin, pag naglalaro lang between 60, 80, sobrang ano na yun. Kung mag-overtake or pag kailangan ko lang lakasan yung ano. Pray for safety. Of course. And know the motorcycle rules ng mga dadaanan mo, mga towns and cities. May mga kailangan ba ng mga reflector, ganyan. Create a playlist. Sa akin, puro OPM para feel na feel mo yung magiging main character. Bluetooth yung Google Maps sa ano mo, sa headset. Ayan. Para hindi ka na kailangan tumitingin-tingin sa phone and hindi mo kailangan ng monitor screen for the maps. Mababait naman yung mga nakasabay kong motorista. Yung mga nasa likod ko nung paakyat sa Cannon Road. Hindi nila ako dinidikitan. Actually, na rin sa kanila yun parang safety na rin. Just in case umano ako dumulas or something, di ba? Yan na yung Leon. Ayan. Tsaka mapagbigay sila. So, salamat sa lahat ng mga pinagbigyan ako. Kasi, alam mo yun, di biro yung nag-drive ng motor. Akala ko dati puro mga kamote, ganyan. But, really, ang daming iniisip, ang daming binabalanse for you to be safe. Itong Baguio, ang daming memories sa iba-ibang seasons ng buhay. And you can't help but be in the mood for love. Beautiful maybe, faithful and true. We're gonna make it through. Hopeful yet weary, tenderly blue. Bigger than me and you. Our love will last a lifetime. Definitely strong as can be. Forever, undoubtedly.
Definitely uulitin ko siya. Hopefully yung next time maidiretso ko siya sa Sagada at mas matagal na araw, or maybe side trip sa La Union. Ngayong alam ko na yung papunta, worth it talaga. Tignan nyo naman yung view. So medyo risky, pero doblehin lang yung ingat at maging alerto, and sobra niyang gandang experience, and I'm glad na ginawa ko siya. So for those of you na iniisip siyang gawin, go for it. Sobra siyang worth it. Ang ganda ng nature, ang ganda ng gawa ng Diyos, and live life the way na gusto mo siyang gawin, ng tama at safe, habang you're healthy, and appreciate beauty and life. Wow. Ayan. So I will leave you with this beautiful scenery. Saksi ang mga bituin sa tuwing di mo napapansin lahat ng aking mga patutsada. Di ba sabi ng DST